Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na Sting Cobra, si Pierre Louis Gise at si Joey Ducon. Ang kanilang request ay tungkol sa pag-acquire ng Philippine Air Force sa tinatawag na Long Range Patrol Aircraft. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa request ng ating mga kaibigan, gaya ni Sting Cobra at ni Pierre Louis Gise at ni Joey Ducon tungkol sa pagkuha ng Philippine Air Force sa tinatawag na Long Range Patrol Aircraft. Ang planong ito ay matagal lang binabalak ng Philippine Air Force na magkaroon ng ganitong klaseng eroplano, ang LRPA o Long Range Patrol Aircraft, dahil alam ng ating mga kasandaluhan sa Philippine Air Force kung gaano kahalaga na may ganitong uri ng eroplano. At sa katunayan, ito ang pinakamalaki at pinakamalakas na asset na kukuha o pinili na kukunin ng Philippine Air Force nung umpisa pa lamang ng Horizon 1 sa the revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program, na ibig sabihin ito ang pinakamalaking project ng Horizon 1. Ang pangunahing pangailangan ng dalawang eroplano ay pinaplano na makuha sa ilalim ng proyektong ito kasama na ang approval budget contract na abot hanggang 5.9 billion piso o halos 6 billion piso. Ano ba ang Long Range Patrol Aircraft o LRPA? Ang Long Range Patrol Aircraft, na kung saan tinatawag din itong Maritime Patrol Aircraft or MPA, ay isa itong reconnaissance aircraft, isa itong fixed-wing aircraft na sadyang dinidisenyo para makapag-operate sa mahabang biyahe upang matagalang paglalakbay sa karagatan o maritime patrol roles, partikular na sa anti-submarine warfare, anti-ship warfare at search and rescue. Ang Pilipinas bilang maritime country, dahil ang Pilipinas ay pinalibutan ng maraming karagatan gaya ng South China Sea at Pacific Ocean, ay nagsisilbing border sa mga karatig na bansa. At dahilan na rin ang natural environment, ito ang dahilan kung bakit ang Armed Forces of the Philippines ay gusto na magkaroon ng capable maritime surveillance, strike and defensive capabilities. Ang ibig sabihin nito, gusto ng Philippine Air Force na ang paraan para sa pagsuporta ng maritime defense ay nanggagaling sa himpapawid. Kaso ang Philippine Air Force ay hindi pa nakapag-operate ng actual maritime patrol aircraft mula pa noong 1990s. Noong pinagretiro ang natitirang Fokker F-25-200 MPA or Maritime Patrol Aircraft Enforcer, isa itong full-fledged maritime patrol aircraft with surveillance and electronic system. Pagkatapos ng kanyang serbisyo ay hindi na ito inirepair ang kanyang surveillance system at kino-convert na lang itong standard troop carrier and transport aircraft. At gaya na sinabi ko, ang Long Range Patrol Aircraft o Maritime Patrol Aircraft ay pang long range aircraft ito na hindi kaya ng mga fighter jet o mga multi-role fighter, at mabilis ito makapagsagawa ng surveillance o reconnaissance lalo na sa mga teritoryo ng Pilipinas na nasa West Philippine Sea. Ang mga barko kasi ay mabagal ang pagmumonitor sa karagatan, lalo na sa mga teritoryo ng Pilipinas, kaya mas napaka-epektibo kung ang mga maritime patrol aircraft o long range patrol aircraft ang gagamitin ito. Anong 2013, ang Philippine Air Force ay nakapagdesisyon sa pagkuha ng mga bagong maritime patrol aircraft, at ito ang naging pangunahin or top priority, at sinasama ito sa Horizon 1 of the revise of the Armed Forces Modernization Program. At noong 2013, ang tinatawag na pre-procurement process para sa LRPA o Long Range Patrol Aircraft Acquisition Project ay isinigawa, at nakapagdesisyon na dalawang uri ng bidding ang gagawin alinsunod sa revise of the Government Procurement Act o RA 9184 na inumpisahan noong June 2014. At ang aircraft sana ay may deliver pagkatapos ng 3 taon. Kung natuloy lang ang project ito noong 2014 at natanggap lang ang tinatawag na notice to proceed mula sa DND o Department of National Defense. At ang basic requirements para sa project na ito ng dalawang bagong aircraft ay at least mayroong dalawa itong makina o 2 engine, at may minimum o maximum payload of total of 11,000 pounds, at may endurance ito na abot hanggang 7 hours, at may cruising speed na abot hanggang 200 knots, at may range ito na abot sa 1,400 nautical miles.
at may ceiling na abot at least 25,000 feet at mayroong 4 na operator multi-patrol console at mayroon pa itong crew rest area para sa 3 personnel at mayroon pa itong 2 unit of standard high frequency HP radio at 2 very high frequency BHF radio for AM and FM for communication with ground and naval units and other military aircraft. At mayroon pang 2 units na marine band radio to communicate with other commercial vessel. At kailangan pa mayroon itong satellite communication o tinatawag na SATCOM for voice data and fax data communication. At ang mission system ay kasama ang search radar, ang aerial surveillance electro-optical infrared camera, at ang ASMER electronic support measure, at ang electronic intelligent o tinatawag na ELINT, at ang communication intelligent o tinatawag na COMINT, at ang magnetic anomaly detector, ang snowboy processor and receiver, ang downlink system at ang tactical data link. Noong inumpisahan na ang unang bidding nito, walang proponents o contractor ang pumasa sa ginawang first stage of bidding at ito'y kinukonsiderang failure. Ang pangalawang pagsubok sa bidding ay naganap noong 2016 na kung saan maraming proponent o supplier o mga contractor ang nagsubmit ng kanilang bids. At isa lang na pumasa nito ang Airbus Military and Space, at dahil pumasa sila sa unang bidding, kwalipikado din sila sa pangalawang bidding. Pero ang pangalawang bidding nung umpisahan na nung second state bidding nung 2017, ito'y naging failure na naman dahil ang Airbus Military and Space ay nabigong maisubmite ang kanilang compliant bid para sa project na ito sa dahilan na ang dollar at ang euro ay lumiliit or bumababa. At ayon sa Airbus na ang kanilang ipinoprovide ay isa lamang na anti-submarine warfare capable maritime patrol aircraft na nakabase sa C-295 anti-submarine warfare Persuader at isang kompletong maritime patrol aircraft pero walang anti-submarine warfare capability. At ito hindi tinanggap ng Philippine Air Force at Department of National Defense Bids and Awards Committee. Kaya ang pangalawang bidding na ito ay dinideklara ding failure. At noong kagalagitnaan ng taong 2017 ay inumpisahan na naman ang bidding. Pero kagaya din ang una at pangalawa, failure din ito dahil siguro sa kabaratan ng mga supplier o contractor dahil sa daming specification requirements ang hiningi ng Philippine Air Force para sa maritime patrol aircraft. At ang 2 aircraft na nagustuhan sana ng Philippine Air Force na kukunin ay ang gawa ng Israel IAI ILTA. Ito ang ATR-72 platform. Pero noong nakaraang taong 2022, nagkaroon ng negosasyon kasama ang ilang mga kontraktor at ang Israel IAI ILTA ang napili na frontrunner at noong isinagawa na ang post-qualification inspection noong 3rd week of June 2022. Ito ay noon lang mga nakaraang buwan at noong mga nakaraang linggo sa buwan ng Agosto sa taong itong 2022 ay inilabas na ng Department of Budget and Management ang tinatawag na SARO or Special Allotment Release Order para sa 15% initial payment para sa nasabing 2 maritime patrol aircraft o long-range patrol aircraft. At ito ay nagkahalaga ng halos 900 million piso. Ito ay magandang balita na matutuloy na ang project na ito at hintayin na lang kung kailan ito mai-deliver. At malaking role ang gagampanan nito lalo na sa mga external defense sa bansa dahil ito ang magpapatrolya at magmonitor at magsagawa ng mga surveillance sa mga lugar na pag-aari ng Pilipinas lalo na sa Spratly Island sa West Philippine Sea. Kahit ang project na ito ay noon pang 2013, pero okay lang basta matuloy na. Karamihan kasi sa mga assets na nakuha ng Horizon 1 at Horizon 2 ay pang internal defense lamang o kagamitan laban sa mga insurgents o mga rebelde at terorista. Sana sa Horizon 3 under President Bongbong Marcos, ang mga military asset na kukunin ay para sa external defense. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating mga kaibigan gaya ni Annabel Cañete, ni Felipe Uminga Jr., ni Anything and Everything. Hanggang sa susunod, maraming salamat.